una sa lahat. Tahimik na naghahanap buhay sa kalsada ang isang kakanin vendor sa Santa Rosa, Laguna. May customer na bumili sa kanya. Nang bigla silang araruhin ng isang delivery van, ang kinahinatnan ng disgrasyang yan, abangan! Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Mga residente sa Tabogon, Cebu, dumadaing na dahil sa kawalan ng supply ng tubig matapos ang lindol. Mga residente sa ilang bayan sa Cebu nangangamba sa mga nagsulputang sinkhole. Delivery rider patay matapos barilin ng mga nang-hold up sa kanya sa Pasay. Away mag-asawa na uwi sa malaking sunog sa Maynila. Korean superstars Kim Woo-bin at Suzy eksklusibong nakatsikahan ng News 5 tungkol sa kanilang rom-com reunion. At sa Happy Weekend, tara na tikman ang espesyal na pansit na ilang henerasyon nang ipinagmamalaki ng Malabon. Mas lumalaki ang pinsala ng lindol sa Cebu lalo't sunod-sunod ang mga aftershock. 4 na araw na rin nagtitiis sa mga residente dahil walang tubig at kuryente. Live mula sa San Remigio, Cebu, nasa frontline ng balitang yan si Mon Galvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Jess, hindi rin nakaligtas sa dami ng pinsalang ilang bayan dito sa Cebu na malapit sa Bogo City, gaya na lamang dyan sa Tabogon. Dito nga sa Bogo na siyang naging epicenter ng malakas na lindol. Pero bukod sa mga nasirang istruktura, yung kawalan ng tubig na magagamit ng mga residente sa kanilang bahay ang ilang araw ng pinoproblema ng mga taga rito sa Northern Cebu. Kanya-kanyang igib ng tubig ang mga residenteng yan sa Tabogon, Cebu. Mula yan sa isang truck na may handog na malalaking tangke ng tubig para sa mga apektado ng lindol. Kaya mapatimba, drum at iba pang lagayan ng tubig, pilit nilang pinupuno mula sa binuksang gripo. Halos 4 na araw na kasi mula na tumama ang magnitude 6.9 na lindol, wala pa ring supply ng tubig sa lugar. Kaya ang siste, kanya-kanyang diskarte na lang. Tulad ni Eva na aminadong hindi sigurado kung hanggang kailan tatagal ang mga naiipong tubig bilang panggamit sa bahay. Paano pong ginawa ninyo yung sa ulan ka? Kwento mo nga. May, galing sa bubong. Sinawad namin. Yung tubig talaga, wala kasing nagbibintang tubig. Ito, pangluto, panghugas, para sa pagkain. Kung may tira, pero itira na namin, hindi na kami naliligo minsan. Punas-punas na lang. Bukod sa tubig, nauna nang inireklamo ng ilang bayan ang kawalan pa rin ng kuryente sa buong Northern Cebu. Kinakailangan pa naman ito para maibalik ang supply ng tubig sa lugar. Mahirap ito sa amin kasi makapikto ito ng water supply namin. Hindi maka-operate yung water utility providers namin pag walang kuryente. Although yung iba may agencies naman, but still it's not enough. Labis din ang pinsalang iniwan ng malakas na lindol sa Tabogon. Ang San Isidro Labrador Parish na kakaayos pa naman daw, gumuho ang harapang bahagi. Nagkabasag-basag ang mga bato nito at nag-iwan din ng maraming bitak. Halos bumigay nga rin ng kisame sa lakas ng pagyanig. Ang pantalan ng bayan, hindi na rin muna mapakinabangan. Bukod sa malalaki at mahahabang crack sa paligid, halos humiwalay na ang pinagdadaungan ng mga bangka at iba pang sasakyang pandagat. Napasukan na rin ng tubig mula sa dagat ang mga bitak. Ang problema, patuloy pang nadaragdagan ng sira dahil sa maya't-maya pa ring aftershocks. Our plan originally was to make a Roro port there, nag-build kami. So we can travel na from here to Leyte to build more industry sa amin. So ngayon, na-destroy, so we're trying to find a way to rebuild it again. Bukod sa relief goods, bumili na rin ang lokal na pamahalaan ng Tabogon ng mga yero at plywood na ipamimigay sa mga residente. Mula kasi sa 15,000 pamilya rito, nasa 4,000 pamilya ang nakatira sa mga bahay na hindi na pwedeng uwian dahil sa matinding sira. Marami ng mga relief goods na nadating sa amin. So I was thinking ahead with our QRF funds, yung quick response na funds namin, ginagamit ko to buy the materials
because I really want to move forward and rebuild also their houses so they can go back na to the normal status of their house. Jess, sa mga oras na ito, nakikita nyo dito sa may kahabaan nitong main highway dito sa papunta ng proper ng San Remigio galing Bugos City, bumabagal na yung daloy ng traffic. Yan ay dahil nga dumadami din yung mga sasakyan na nagtutungo dito sa may town proper ng San Remigio para mag-abot ng kanilang mga relief goods at mga tulong sa mga apektadong residente. At sa ngayon, unti-unti naman nang bumabalik yung supply ng kuryente sa ilang bayan at lugar dito sa Northern Cebu. Jess. Nag-uulat mula sa San Remigio sa Cebu. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez. Bumubuhos po ang tulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Ang problema, naantala ang pamahagi niyan dahil sobrang traffic. At live mula sa Bugos City, nasa frontline ng balitang yan, si mobile journalist Arles De Los Santos. Arles, gaano ba katindi ang traffic dyan sa Bugos City? Andre, hanggang ngayon ay mabigat pa rin ang trapiko sa ilang mga bahagi dito sa Northern Cebu. Sunod-sunod pa rin kasi ang pagdating ng mga sasakyan na may dalang relief goods para sa mga naapektadong residente ng magnitude 6.9 na lindol dito sa Cebu. Para solusyonan yan, hinimok na ni Cebu Governor Pambare IV na gawing centralized na lang ang mga donasyon ng mga individual at pribadong grupo. Bukod kasi sa traffic, nagpapabagal din aniya ang uncoordinated aid distribution sa pag-abot ng mga LGU ng tulong sa mga apektadong residente. Ganito rin ang naging assessment ng Office of Civil Defense ng Central Visayas. Samantala, may mga ilang residente pa rin ang pinipiling manatili sa labas ng kanilang mga tahanan at manglimos ng pagkain sa mga gilid ng kalsada. Wala raw kasing trabaho ang ilan sa kanila at ito na lamang ang nakikita nilang paraan para maitawid ang kanilang pang-araw-araw. Mayroon namang mga local doctors na naglunsad na ng free medical check-up para masigurong matugunan ang pangangailangang medikal ng mga residente gaya ng ilang pediatrician at gynecologists dito. May kasama ding libreng gamot at relief goods para sa mga pasyenteng na-accommodate nito. Sa ngayon, sinimulan na rin itayo ang mga tent city sa Sitio Manihaw sa Barangay Cogon dito pa rin sa Bugos City. Yan muna ang gagamitin ng mga nawala ng tirahan dahil sa mga nasira nga ang bahay ng ilang mga residente at mga kalsada na nasira ng lindol. Narito ang pahayag ni Secretary Vince Dizon. The rehabilitation will already begin maybe in the next 2 days by Monday. Ayusin na yung bridges, ayusin na yung roads permanently. Andre, sa pinakahuling tala ng FIVOX ay umabot na nga sa 5,228 ang naitalang aftershock dito sa Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol. At kung makikita ninyo sa aking likuran, naghahanda na ang mga residente na pinili pa ring manatili sa labas ng kanilang mga tahanan. Medyo umaambon na rito at inaasahan ang pagbuhos ng ulan pero wala raw sila magagawa kundi manatili sa labas ng kanilang mga tahanan dahil natatakot pa rin sila sa mga posibleng aftershock at lindol dahil nga sila ay na-trauma na. Kaya ang kanilang panalangin ay maituwid ang isa pang araw na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Andre. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, mobile journalist Arles De Los Santos. Nagka-landslide sa Danao City dahil sa sunod-sunod na aftershocks dulot ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Gumuho ang lupa sa Sitio Banaba, Barangay Ginsay kahapon. Wala namang nasugatan. Pero pansamantalang isinara ang kalsada. Sa Mariveles, Bataan naman, hanggang 4 baywang na ang baha ng nanamerwisyo sa mga residente sa malapit na ilog ng Bulok. Bukod sa ilang araw na ulan, high tide din daw sa lugar. Ilang residente naman ang lumikas na. Habang sa Agoncillo, Batangas, hindi madaanan ng mga sasakyan ng kalsada sa barangay Bilibinwang matapos bahagyang masira dahil sa baha. Sa ibang kalsada muna pinadaan ang mga residente. Ganap ng tropical depression ng low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa datos ng Pag-asa, huling namataan ang bagyo higit 2,000 kilometro sa east-northeast ng extreme northern Luzon. Kumikilos ito pahilagat kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Kumikilos naman pa China ang severe tropical storm Matmo o Bagyong Paulo.
Huli itong namataan sa labas ng PAR higit 500 kilometro mula sa Sinait, Ilocos Sur. Patuloy namang makararanas ng kalat-kalat na pagulan ng ilang lugar sa bansa, bunsod ng hanging habagat, partikular na ho sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa Metro Manila at ilan pang bahagi ng bansa. Dahil nga sa patuloy na pag-ulan sa norte, umabot na sa critical level na 9 meters ang Cagayan River, partikular sa Buntun Bridge. Binahana ang ilang lugar gaya sa bayan ng Enrile kung saan nalubog ang ilang maisan. 6 na gate na ng Magat Dam ang binuksan para pababain ang tubig. Kabi-kabilang protesta kontra korupsyon ang ikinasa sa iba't ibang lugar. Meron pa nga mga naglakad sa baha habang may dalang kabaong. Pati raw kasi mga patay umaaray sa mga kurakot. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nagmarcha sa baha ang ilang grupong yan sa Balagtas, Bulacan kaninang umaga. Nilusong nila ang abot tuhod na tubig bilang simbolo ng pagkondena sa korupsyon sa flood control projects. Dumiretso sila sa munisipyo para magdaos ng prayer rally. Panawagan nila parusahan ang mga kurap na nasa likod ng mga pagbaha sa probinsya. Malaki ang budget sa Balagtas. Magkano budget? 3 million? Para maging 3 million. Sa Giginto, 2 million. Sa Pandi, 1,284 million plus. Sa Bukawi, 2 billion. Pero ang nasa inyo, wala sa akin. Sa Maynila naman, nagkasa ng walkout protest ang higit 1,000 estudyante ng Philippine Normal University. Isinabay nila yan sa pagdiriwang ng Teachers Day kahapon kahit malakas ang buhos ng ulan. Masyado na raw talamak ang korupsyon sa bansa pero kulang pa rin ang budget sa edukasyon. Hindi na makatarungan ang ginagawa ng sistemang ginagalawan natin. Kaya isa lang po masasabi ko, madumihan po ang aming mga uniform pero hindi po madudumihan ang aming prinsipyo at ang panawagan sa ating gobyerno. Pati sa Menjola, nagtipon-tipon din ng mga guro para mag-rally kontra korupsyon. Sigaw nila, ilaan na lang sa kakarampot na sweldo ng mga guro ang kinukurakot na pondo sa flood control. Araw ng mga guro na dapat kami ay nasisiyahan pero nandito kami sa lansangan. Kami ay nahihirapan at naghahangad ng aumento para sa nakabubuhay na sahod. Sa People Power Monument naman nagsagawa ng noise barrage ang ilang militanteng grupo para sa pagpapanagot ng mga sangkot sa katiwalian. Hindi raw pwedeng matatapos sa trilyon-peso march ang ingay hanggat walang nakukulong na kurap. Maging sa Pampanga, pinarada ng mga estudyanteng ito ang ilang ataul sa gitna ng baha. Sa lala raw kasi ng korupsyon sa bansa, pati mga patay umaaray. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Iginiit ni Senator Risa Ontiveros na wala siyang budget insertion sa gitna ng mga alegasyong may isiningit umano siyang bilyong-bilyong pisong pondo sa 2025 national budget. Sa kanyang social media post, sinabi ni Ontiveros na lahat ng mga minungkahi niyang amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Wala raw siyang BICAM insertion. Dagdag pa ni Ontiveros, hindi nga siya noon pumirma sa BICAM at isa rin sa mga bumoto laban sa pagpasa ng 2025 budget report. Lumutang ang alegasyon laban kay Ontiveros sa isang radio show kung saan sinabing 3 billion pesos umano ang isiningit na pondo ng senadora. Aabot sa 100 bahay ang nasunog sa Malate, Maynila. Ang itinuturong mitsa ng apoy, away mag-asawa. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Hindi pinatulog ng sunog ang mga taga-barangay 705 sa Leverisa Street sa Malate, Maynila. Mabilis kumalat ang apoy. Nagbayanihan ang mga residente sa pag-apulan nito, kasama ang mga tauhan ng Manila Department of Social Welfare. Sugatan si Jimmy Pulintan matapos suungin ang apoy para mailigtas ang kanyang 2 apo.
Kasi inuna namin yung apo kong dalawa eh. Ano po nangyari? Wala na kaming malabasan eh. Nandito yung ano eh. Oo. Ano may mga lagos po? Kasi nilagyan ko yung apo ko ng tuwalyang basa para mailabas ko yung dalawa. Inisa-isa ko. Samantala, hindi naman nakaligtas sa sunog ang mga alagang hayop. Si Melchor Abarel nawalan ng mga gamit at isa sa kanyang 3 pusa. Buti na lang, nailigtas na mga bumbero ang 2 pang pusa. Yun nga lang, problemado siya kung papaanong mapapagamot ang mga ito. Walang-wala kasi kami ngayon pera eh. Mahal pa naman ang pagpagamot po niyan. Ayon sa Barangay Kagawad, nagsimulang sumiklab ang apoy sa bahay na magka-live-in na nag-aaway raw noon. Magka-live-in partner na yung si Apollo ang pangalan ng lalaki. Residente po namin ng yun, parang maraming ginagawa na hindi tama. Siguro tapos yung bahay natin natuluyan, minsan maraming pumupunta doon. Base sa datos ng Bureau of Fire Protection, mahigit 70 bahay ang natupok, 140 residente ang apektado at aabot sa ₱250,000 ang halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Aabot po sa 6 na bilyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa Pangasinan. Bukod po dyan, meron din mga droga na inalagay sa mga pakete ng tsaa. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Bulto-bulto nang nakapaketeng shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa isang bahay sa Barangay Lawis, Labrador, Pangasinan kagabi. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, halos 900 pakete ng droga ang nakuha mula sa 2 nakaparadang sasakyan. Aabot yan sa higit 6 na bilyong piso. Iniimbestigahan pa ang posibilidad na galing ang droga sa isang laboratorio. Sa bayan naman ng Bugalyon, huli sa bypass operation ang isang Chinese at kanyang Pilipinong driver. Nakuha sa kanila ang higit 100 pakete ng hinihinalang shabu na itinago sa lalagyan ng tsaa. Iniimbestigahan na kung may laboratorio ng iligal na droga sa Pangasinan ang mga suspect. Arestado naman ang isang lalaking Portuguese nang makuhanan ng isang pakete ng hinihinalang marijuana. Papunta sanang Davao ang suspect na napag-alamang isang English teacher. Sa x-ray inspection na-diskubri ang gunting sa bag ng suspect. At nang halungkati ng kanyang gamit, doon na nakita ang 5 gramo ng marijuana na nakasilid sa plastic. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Inirereklamo ng isang babae ang biglang 200,000 pesos niyang utang sa credit card. Ang matindi, luma at matagal na niyang pinaputol sa bangko ang card na ginamit daw ng ibang tao pambili ng mga gadget, grocery at kape. Nagbabalik si Faith Del Mundo. Problemado ang 29 anyos na si Jane. May dumating kasi sa kanyang credit card statement na nagsasabing meron siyang 200,000 pesos na utang. Mula yan sa 18 transactions. Pero ang masaklap, galing yan sa lumang credit card ni Jane na last year pa niya pinaputol. Paano nangyari na mapasukan pa siya ng transactions, wala na yun. Agad naman niya yang itinawag sa bangko. Inisa-isa nila mga merchant kung saan iniswipe ang credit card nito. Naikot niya Pasay, Parañaque, Manila. Naikot niya lahat ng places and yung mga binilhan niya, gadgets, like nag-swipe siya iPhone 16 Pro Max, Instax na 360, yung nag-grocery siya worth 30,000, nagkape pa siya after niyang... Dito na nalaman ni Jane na may ipinapakita ring government IDs at driver's license ang kawatan habang ginagamit ang kanyang card. Nakakapag-takot pa is, meron siyang ready na valid ID ko. So, nakapag-present siya ng 2, may PRC. Yes, valid ID ko. PRC and meron siyang presented driver's license. Nakakadismaya na kahit na meron ka ng security na ine-employ. So, for example, yun, sa akin, pag bumibili ako, lagi ako hinihinga ng valid ID. Lagi may signature. Possible pa pala, o mas mautak pa ngayon yung mga nag-i-scam. Sa mga CCTV, makikita na isang babae ang nag-swipe sa card ni Jane at may kasama pang lookout.
Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council, posibleng card cloning ang nangyari kay Jane. Mapadikit lang ako sa'yo. There's a device that can clone your cards. We advise people that, be extra careful. Pero di rin daw malabong inside job o tauhan mismo ng bangko ang suspect. Lalo't kung pinaputol na pala ang orihinal na credit card. Iniimbestigahan na rin ng Parañaque Police ang insidente. Pinaghahanap na rin ng mga salarin na mahaharap sa reklamong illegal access of device at falsification of documents. Pati ang mismong bangko at Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagsasagawa na rin ng investigasyon. Paalala naman ng mga otoridad para hindi mabiktima ng ganitong modus. Dapat mainam na ingatan ng iyong credit card at kung magtatap o magsuswipe ay makikita dapat ang transaksyon. At dapat nga rin gumamit ng RFID blocker. At kung i-dispose naman ng lumang credit card, dapat sirain ang chip nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Susunod, delivery rider hinold up na, pinatay pa. Bangkay ng isang lalaki natagpuan sa drum. At silipin ang mga kapanapanabik na eksena sa drama thriller na Broha. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Kakapasok lang po na balita, pansamantalang suspendido ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Kinumpirma yan ni Senate President Tito Soto. Pero ipagpapatuloy raw ang pagtalakay sa legislative proposal sa pamamagitan ng executive sessions. Samantala, hinold up na, pinatay pa. Yan ang sinapit ng isang delivery rider sa Pasay. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpaupo. Duguan at wala ng buhay ang 31 years old na delivery rider. Binaril siya sa barangay 190, Zone 20 sa Pasay. Pasado alas 6 ng gabi, nakahandusay ang biktima sa gilid ng kalsada. Hindi kalayuan sa motorsiklo niyang gamit sa pagde-deliver ng sapatos. Kumukuha siya noon ng i-deliver na items nang biglang may hablutin ng suspect ang cellphone ng biktima. Dito na sila naghabulan. Hindi niya siguro alam na may dalang barel. Hinabol niya. Pagkahabol niya, papunta na kila Busque, naagaw niya si cellphone. Sabay takbo na rin. Pero sinundan na siya ng 2 putok. Naisugod pa sa ospital ang rider, pero namatay rin siya lalo't sa ulo siya binaril. Lumalabas sa investigasyon na 3 hold-upper ang sangkot. Pumasok pa sa isang bahay ang mga suspect malapit sa crime scene para makatakas. Mismo ang Pasay Police ang nagkumpirma, hold up ang motibo. Natsambahan po ng mga hold-upper. So, hindi po nila nakuha yung kanilang pakay, kaya binaril po nila. May pagkakakilala na ang ilan sa mga suspect. Identified na po natin yung 2 suspects po natin, tapos meron po isang alias. So, ang ginagawa po ng kapulisan ng Pasay po ay nagkakaroon po kami ng manhunt operation. Meron kaming pinasok na bahay, yun lang po at medyo nakasalisi po sila, nakaalis po sila. Batay sa intel, dating residente ng Pasay ang mga suspect na ngayon nakatira sa Parañaque. Patuloy ang manhunt operation ng Pasay Police para matunton ang 3 salarin at panagutin sila sa batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpaupo, News 5. Binalot sa trapal at isinilid sa drum. Ganyan natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa Maguindanao del Sur. Nakita ang bangkay kaninang umaga sa Barangay Malala, Datu Paglas. Kinilala ang biktima na si Ramil Dadug Pukot. Ayon sa mga pulis, may kinalaman sa ilegal na droga ang krimen. Posible raw na may itinakas na droga ang biktima. Bago natagpuan ang bangkay, nakatanggap daw ng tawag ang pamilya ng biktima mula sa hindi pa nakikilalang individual. Humihingi raw ito ng 30,000 pesos kapalit ng paglaya ng biktima. Patuloy ang investigasyon. Tinagaan ng lasing na lalaki ang mukha ng isang pulis sa Ormoc City. Nabaril naman at napatay ang suspect.
Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Duguan ang ulo ng pulis na ito matapos tagain ng lalaking nag-amok sa Barangay Waton sa Ormoc City. Sa investigasyon, rumesponde ang pulis sa lugar dahil sa report na may lalaking lasing na akmang tatagain ang mga kainuman niya. Pilit daw pinakalma ng pulis ang lalaki pero inatake siya nito ng bolo. Lahat ng warnings pang binigyan natin. Pulis pang kung lapitan ng pulis natin, biglang sinugod ni bolo tapos walang pinagain pulis natin sa mukha. Muli parang umataking lalaki kaya napilitan ng dumepensa ang pulis. Ngayon niya pa rin na tumigil na nag-attack siya kami. So nataga ng pulis natin sa kamay niya at doon na nabaril ng pulis natin yung suspect. Dinala sa ospital ang suspect pero namatay rin. Nakatakda namang operahan sa mukha ang pulis na si Patrolman John Ler Adora. Nangako ang pamilya ng suspect na tutulong sa pagpapagamot niya. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nagsulputan ng 20 sinkhole o magkakahiwalay na sinkhole sa Cebu kasunod ng magnitude 6.9 na lindol. May nadiskubre ring active fault line. Live mula sa Bogos City, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, saan nakita ang fault line na yan? Jess, sumama ang News 5 sa taga-FIVOX at Office of the Civil Defense para sa pag-iinspeksyon dito sa barangay Dakit sa Bugos City. Nadiskubre ang isang active fault line sa nasabing lugar. Itinuro ng taga-FIVOX ang bahagi ng fault line na nasa 10 bahay ang nakatayo sa lugar na dinaanan nitong fault line. May haba itong 30 hanggang 40 kilometro. Ipinakita ng ilang residenteng nakatira sa bahay na dinaanan ng fault line na wasak at nagkabitak-bitak ang kanilang mga pader. Ayon sa FIVOX na di naligtas tirhan ang mga bahay na nakatayo sa active fault. Narito ang bahagi ng panayam ng mga taga-FIVOX kanina. May iwasan na yung pagtatayo ng mga struktura. So we recommend actually 5 meters buffer zone on both sides of the fault. Yun po yung nirecommend natin na hindi magtayo ng struktura kasi kung makikita naman natin yung mga damages na ginawa ng paggalaw ng fault, hindi talaga may iwasan yung masira yung bahay o struktura na nakatayo sa ibabaw ng fault. Jess, nagsulputan naman ang mga sinkhole sa Cebu. Sa Daan Bantayan, 5 ang tumambad na sinkhole. Isa dyan ang namataan sa Barangay Paypay. Nasa 3 hanggang 4 na metro ang lalim nito. Sumasailalim na ito sa pagsusuri ng expedition doctor ng Philippine Mount Everest team na si Dr. Ted Esguera. 15 sinkhole din ang nakita sa Barangay Manyo sa bayan naman ng San Remigio. Jess, makikita nyo nga sa video ang tatlong palapag na bahay na kakagawa lang ay dahil nga sa matinding pagyanig ng lindol nitong Martes ng gabi ay yan yung naging resulta. Bumigay yung lupang kinatatayuan nitong bahay at ang 6 na mga sasakyan na nasa ilalim na nakaparada nito ay natabunan din. At itong kinatatayuan ko, Jess, makikita mo, ito yung lugar kung saan nakitaan na nadiskubrihan ng taga-FIVOX na may fault line. At kaya naman marami mga bahay dito ang sa makikita nyo ay nawasak. At matapos nga itong madiskubre na may fault line, ang lugar na ito ay ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan ng Bugos City na ang i-force evacuation sa lahat ng mga apektadong residente. At habang pinaghahanap pa ang kanilang relocation site, ay pansamantala muna silang manunuluyan sa Tent City dito sa Bugos City. Jess. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. News 5 Visayas correspondent John Aroa. Naghanda ng iba't ibang sorpresa ang PBA bilang bahagi pa rin ng 50th anniversary ng Pambansang Liga. Nagsimula na po ang Grand Fans Day sa Big Dome sa Smart Araneta Coliseum kaninang hapon. Nakabonding ng fans ang paborito nilang players. Tampok din ang performances ng players at ng PBA All-Star Band.
Susundan niya ng fellowship dinner sa Meralco Theater mamaya. Dadaluhan din ng players, coaching staff at iba pang PBA employees. Aalalahanin at paparangalan ng liga ang mga naging bahagi ng PBA sa loob ng 5 dekada. Magbabalik na rin ang basketball action sa hard court. Magbubukas na ang PBA Season 50 sa pagsisimula ng 2025 Philippine Cup bukas. Buena mano ang Manila Clasico sa pagitan ng Magnolia Hotshots at Barangay Ginebra. Trailer pa lang, ramdam na ang husay ng aktingan sa pinakabagong drama thriller na mapapanood sa TV5, ang Roja. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Alam mo pala na bababae si Papa, tapos kinukonsinti mo. Wala akong magawa. Pinilit ako ng tatay mo. Wala nang kaibigan dito. Pagkakaibigang nasira dahil sa pagtataksil. Diyan iikot ang kwento ng mga bidang sina Donnie Pangilinan at Kylie Chari sa inaabangang serye na Roja. Powerhouse ang cast ng serye na mapapanood soon sa TV5 with veteran actors Joel Torre, Lorna Tolentino, Janice De Belen at Raymond Bagatsin. Kasama rin sina Maymay Entrata at Yasi Pressman in their special roles. Featured din dyan ang ilang fresh faces, kagaya ni Kay Montinola, AC Bonifacio, Harvey Bautista at Emilio Daez. La Playa Roja may seem to be the perfect getaway dahil sa ganda ng lugar, pero magbabago ang lahat dahil sa isang paghihiganti. Pag-isipan natin na maigi dito. Wala tayong oras. Magkakasundo kaya ulit sina Donnie at Kyle para mailigtas ang kanilang mga mahal sa buhay? Kailangan pag-isipan natin na maigi dito. Wala tayong oras. Buhay ng mga tao nakasalalay dito. Buhay ng mama at papa ko. Buhay din ng lolo ko. Abangan ng Roja sa October 20 na, 8:45 p.m. dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, tindero ng kakanin at kanyang customer inararo ng delivery van. At News 5 exclusive, ano nga ba ang sikreto ng on-screen chemistry ng Korean superstars na sina Kim Woo Bin at Suzy? Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Sugatan ng isang lalaking bumibili lang ng kakanin matapos salpukin ng delivery van. Ang driver nakatulog daw. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sa kuha ng CCTV na ito madaling araw kahapon sa Santa Rosa, Laguna. 2 lanes lang sa kalsadang ito ang nagbebenta ng mga kakanin. May isang siklistang bumibili ng bigla. Sinalpok sila ng delivery van. Sa lakas ng impact, tumagilid ang sasakyan at may makapal na itim na usok na lumabas. Nakatakbo naman ang tindero pero nagulungan ang siklista na agad nawalan ng malay. Hindi patukoy ang pagkakakilanlan ng biktima na ngayon nagpapagaling pa sa ospital. Base naman sa investigasyon ng Santa Rosa Police, posibleng nakatulog ang driver. Nasa kustodiya ng mga pulis ang suspect. Nahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and serious physical injuries. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Dead on the spot ang isang backride ng motorsiklo matapos magulungan ng truck sa Laguna. Sa Camarines Sur naman po, 3 galing sa family reunion ang namatay nang bumangga sa pader ang kanilang van. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Tawid. Yuping-yupi ang harap ng puting van na ito matapos sumalpok sa pader sa Iriga City, Camarines Sur. Pahirapan ang pagkuha sa mga sakay ng van. 3 namatay kabilang na ang driver na barangay captain. Critical naman ang isa pang pasahero. Base sa investigasyon, galing sa family reunion ang mga biktima bago ang aksidente. Nasagi umano ng van ang isang motorsiklo hanggang sa mawalan ng kontrol at sumalpok sa pader. Dead on the spot ang isang babaeng angkas ng motorsiklo matapos magulungan ng truck sa National Highway sa Binyan, Laguna. Sa inisyal na investigasyon, bigla umanong tumigil ang jeep na sinusundan ng motorsiklo. Pumreno naman ang rider at sumemplang siya dahil sa madulas na kalsada.
Tumilapon sila ng kanyang angkas sa kabilang linya kung saan saktong dumaraan ng truck. Doon na nagulungan ng biktima. Nakaligtas naman ang rider ng motorsiklo. Tinutugis ngayon ang tumakas na driver ng truck. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. After 9 years, balik tambala ng two of the biggest Korean stars na sina Kim Woo-bin at Suzy. Para sa K-series na Genie Make-A-Wish, nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori, exclusive. May Bon Appetit, Your Majesty hangover ka ba? Pwes, ito na ang solusyon dyan. Ang gulatang 13-episode drop ng reunion project ng dalawa sa pinakasikat sa Korea. Hello, MJ! Hi! Sina Oppa Kim Woo-bin at Suzy sa highly anticipated second rom-com series nila together na Genie Make-A-Wish. Ooh, the visuals! Una silang minahal ng fans sa 2016 hit na Uncontrollably Fun. 너무 다시 새로운 작품과 또 새로운 캐릭터로 만날 수 있어서 너무 반가웠고 정말 호흡이 더 잘 맞아진 것 같아서 연기할 때 되게 편하게. 그리고 이렇게 긴 세월이 지난 게 실감이 안 날 정도로 불과 몇 년 전에 만난 것처럼 되게 편안하고 또 호흡이 잘 맞아서 신나게 촬영했어요. Gaganap si Woo-bin bilang ang overly dramatic na si Genie, habang si Suzy si Kai Young ang exact opposite, cold, detached at patayang emosyon. Dahil sa mga pinagdaanan sa buhay, siya ang magiging master ni Genie. 일단 진이라는 멋진 캐릭터를 만나서 굉장히 신났고 새로운 진이를 만들 수 있는 그 기회가 있어서 그 상상하며 지냈던 시간들이 행복했고. Pero bukod dito, hindi lang aliw at kilig ang hatid ng Genie Make-A-Wish. May catch at matututunan ng audience sa klase ng pagkatao ni Ka Young. Para malaman nyo kung ano yan, panood ng Genie Make-A-Wish sa Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Siyempre, habang nanonood ng mga ganyang K-drama, kailangan may pagkain, masaya, may chicha di ba? Isa sa mga paborito natin mga Pinoy. Mas masarap ang experience. Pansit. Yes, Kayo yes. ba, meron ba kayong Sa particular Pilipino na klase ng pansit na gusto ninyo, paborito? Ako marami. Sige, ikaw Sige, muna. una, sa Pilipino, siguro, pansit malabon o palabok. Tapos sa Chinese, crispy fried. Pero the best yung instant. Ako yung pansit canton. Talagang yun, diba? Instant pa din. Alam ko hindi ganun ka-healthy, pero paminsan-minsan yung pag naamoy mo lang. Pati ano yung pansit na may lechon kawali? Pansit ano yun? Di alam na. Pansit na may lechon. Na may kawali. Basta may kawali, alam mo yun? Yung ikaw? Ako pansit, palabok pa rin. Palabok? Saka, ano ba yun? Luglog ba yun? Luglog? Oo, diba? Okay. Ba't mo natanong? Magpapansit ka? Merong patok. Ito na. Sabi ko sa'yo. Sige, meron sabi kasing mo patok sa panlasang Pinoy na pansit sa isang food haven sa Malabon. Ang recipe nito, pinagpasapasahan na ng mga henerasyon. Silipin natin yan. Kasama ang ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Di kumpleto ang food trip / private dining dito sa Balayjay kung walang all-time favorite na Pansit Malabon. At dahil espesyal ang pagbisita natin ngayon, mismong 4th generation ang isa sa mga legendary Pansit Malabon makers ang maghahain sa atin. Meet Chef Carlo. Pakihalo muna, Chefy, na matikman na natin to. Inip na ang nilagang itlog, bawang, pechay, patis, dila ng baboy at hipon, kalamansi at syempre, ang bida ng lahat, ang rice noodles. Titigan muna mga kapatid. Habang minimekos-mekos ni Chef Carlo, alam niyo ba noon, niluluto ang Pansit Malabon tuwing may fiesta lang. Sa damit yaman ng sahog, pang grand salo-salo talaga siya. Ito na, Gina, tikiman time!
So ako, pag kumakain ako ng pansit, tinitignan ko muna yung mga sahog sa ibabaw. Kahit team spaghetti ako. Hindi umikot sa sa nilaro. Kasi lumasa yung pati yung kalamansi, nalasahan ko. Unang-una. Tapos may medyo manghang. Pero siya. Lasa. Richness, yung flavor niya is also came from yung patis na also from Malabon. And then the toppings also because Malabon is well known from its rich honey from our seafoods. Pansit Malabon, panalong-panalo. Pang merienda, pang long life ika nga nila. At pang happy weekend talaga. Mondi Lopez, News 5. Ay nako, di na naman nakaabot sa atin yung galing kay Mondi. Usual. Balita ko nagpadala siya sa'yo ng pera para daw makabili ka ng pansit. Talaga? So ikaw na magpapapansit, ganon. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.